Magandang araw po sa ating lahat. Assalamualaikum. Ika nga sa Muslim. Mapalad ang taong natin tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Mission: Wesleyan University Philippines provides quality education and compassionate healthcare services imbued with Wesleyan spirituality to produce competent graduates submitted to the healing of person and the whole of creation for the glory of God. Vision: by 2024, Wesleyan University Philippines is a Methodist institution of learning that fosters academic excellence, innovation research, transformative leadership, and healthcare services at par with global standards imbued with social values. Magandang araw po. Ako po si Adonis A. Cara. Ang pamagat po ng aking pananaliksik ay Kolon ni Rogelio Braga, isang realismong pangkasaysayang pagsusulit. Isa sa nakakaaliw at kapanapanabik na basahing akda ay ang nobela. Matatandaan na dito sa Pilipinas, isa ito sa pinakamataas na uri ng panitikan, katulad ng nobela na isinulat ni Gato C. Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na hanggang sa kasalukuyan ay nirerespeto at tinitingala dahil sa dekalidad ng pagkakasulat nito. Ayon nga kay Ambat et al., binigyan niya ng kahulugan ng nobela bilang isang bungang isip o pataka na nasaan yung prosa, kadalasang halos pang-aklat ang haba na ang banghay ay nilalahad sa pamamagitan ng mga dialogo. Ito ay naglalahad ng isang kawil ng mga kawili-wiling pangyayari na hinabi sa isang mahusay na pagkakabalang. Binigyang pagpapahalaga naman ni Amir Mawalil ang Kolon bilang isang akda na kinakailangang basahin ng mga kabataang Moro at Pilipino na kung saan ay nagbubukas ito ng kamalayan hinggil sa matagal na tunggalian sa Mindanao. Pagpapatotoo na ang libro ay mumulat ang bawat mambabasa sa anumang pangyayari sa bansa, lalo na at higit sa Mindanao. Higit itong mahalaga sa kasalukuyan ang mga nobela na nagmumulat ng kaisipan at nagpapasimbolo ng damdamin. Kaya't ninanais ng mananaliksik na bigyang pagpapahalaga ang mga isyong masasalamin sa nobela, partikular na ang mga pangyayari sa kasalukuyan sa Mindanao. Hinahangad ng mananaliksik na ibukas ang isipan ng mamabasa sa mga isyong ito nang sa gayon ay mabigyan ng pansin ng mga ito. Ito po ang paradigma ng pag-aaral. Ang nasa gitna po ay Kolon ni Rogelio Braga. Susuriin ko ito batay sa susuriin po ang isyong panlipunan, katulad po ng pampolitika, pansosyal, pang-ekonomiya, pangkultura at pangrelihiyon. Susuriin ko ito gamit ang dulog, realismo at historical na teorya. Gayon din po, ang bisang pangkatauhan ay susuriin sa akda at implikasyon ng mga isyong panlipunan sa kabataang Pilipino at Muslim at maging sa mga opisyal ng gobyerno. Ang pananaliksik po na ito ay sinagawa upang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga isyong panlipunan na masasalamin sa aktang Kolon ni Rogelio Braga batay sa sumusunod: pangpolitika, pansosyal, pang-ekonomiya, pangkultura, at pangrelihiyon. Ikalawa po, paano na ipakita ng mga tauhan ang kanilang paniniwala batay sa kanilang ugaling, dialogo at aksyon. Ano-anong bisang pagkatauhan ang maaaring mapulot sa akdang Kolon ni Rogelio Braga batay sa bisang pandamdamin, bisang pangkaisipan at bisang pangkaasalan. At ang panghuli pong katanungan ay, ano ang implikasyon ng mga isyong panlipunan na nakapaloob sa akda sa mga kabataang Pilipino, Muslim at maging sa mga opisyal ng gobyerno. Gusto niyo po ng pag-aaral? Gumamit po ang manaliksik na kwalitatibong panaliksik na may disenyong deskriptibo upang ipakita ang katotohanan na nakapaloob sa
Nobela, ang mga isyong panlipunan nangyari sa akda, ang mga kakasalan, mga aral, doon hindi na mga katangian ng mga tauhan. Ang mga instrumento naman po ay una, pangalat ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral na magpapatunay at magiging batayan ng maliliksik sa pag-aanisa ng nilalaman ng nobela. Kabilang sa mga pinagkunan ng manliksik ng literatura at pag-aaral ay sa mga libro, journal at diksyonaryo, maging sa mga thesis at disertasyon na may kaugnayan sa paksa ng panliksik na ito. Dalawa po ay pagbuo at pagpapasagot ng palatanungan sa mga guro na nakabasa na ng nobela at maging ang ilang kilalang mga tao na maaaring may alam sa ilang isyong nababanggit sa iba. Hindi itong mabisa dahil ito ay nakabase sa karanasan, pananaw ng nakabasa. Katlo po ay gumamit ng mga liksik ng purposive sampling sa pagpili ng mga magiging respondante sa pag-aaral. Ang mga gurong ito ay makapagbibigay ng dagdag na impormasyon para sa kaayos ng pag-aaral. Ang mga respondante po sa pag-aaral nito ay pawang mga guro na nagtuturo ng Filipino sa iba't ibang paaralang sekundarya ng Santo Domingo. Ang lahat ng mga ito ay may mga masteral units sa asignaturang Filipino. Ang kabuang bilang ng respondante ay 5. Sa pagsusuri naman po ng datos, pagsusuring panlilalaman o content analysis po ang gagamitin ng manliksik. Sinabi nga po ni Vera Cruz ay isang sistematikong pamaraan sa paglalarawan ng mga pasulat, pasalita at visual na komunikasyon. Ngayon din po, ang pagbasa ng kritikal ay isa sa gagamiting paraan ng manliksik upang mabigyang katugunan ang mga suliraning nakaangkla sa panliksik na ito. Mapalitan ang mga mahalagang issue na nakapaloob sa akda, ang mga kaasalan, mga aral, gayon din ang paniniwala ng mga tauhan. Isa po sa paraan na gagamitin din ng manliksik ay pagpapasagot sa mga respondente na kapwa mga guro. At sa pamamagitan nito ay makatutulong ang mga ito sa pagbibigay ng posibleng implikasyon sa mga isyong panlipunan sa mga kabataan, kabataan Pilipino at mga opisyal ng gobyerno. Pagtalakay naman po ng datos, isa sa magiging batayan ay ang kasagutan ng mga respondente matay sa kanilang pagsusuri sa akda. Pagkukunan din ng pagsusuri ay ang naging pagsusuri ng manliksik. Nagsasama-samahin ang mga ito ng organisado at susuportahan ng mga kaugnay na literatura upang maging matibay at kapanipaniwala ang panliksik na ito. Sa pag-aanalisa naman po ng datos, ang manliksik ay bubuo ng tema na ang representasyon ay nakabatay sa grafiko o diagram. Ang pagbuo nito ay nakabatay sa bawat katanungan at suliranin. Ang mga isinad ng manliksik ay mga paraan sa pagsusuri ng datos. Mahihusay po na susundin ito upang mabigyan ng malalim na pag-unawa sa akda. Dako na po tayo sa presentasyon, analysis at interpretasyon ng pag-aaral. Una pong katanungan, ano-ano ang mga isyong panlipunan na masasalamin sa akdang kolon ni Rogelio Braga batay sa pampolitika, pansosyal, pang-ekonomiya, pangkultura at panrelihiyon. Narito po ang natuklasan ng manliksik. Pero bago po yan, ito po ang grafikong representasyon ng mga isyong panlipunan. Meron po tayo sa pampolitika po, karahasan at kapayapaan. Dalawa po ay sistemang mapanlinlang. Sa pansosyal naman po ay ang diskriminasyong maideolohiya. Sa pangkultura naman po ay kulay at kultura at pamilya ko at ang kultura mo. Sa pang-ekonomiya naman po ay salapi, noon, ngayon at bukas. At sa panrelihiyon naman po ay ang mukha ng Diyos sa tao at ang sekta at paniniwala. Ito po ang grafikong representasyon ng mga isyong panlipunan na mahahangit po sa akda. Una po, na ating talakayin ay ang pampolitikal. Sa pamamaraan po ng pagsusuri, ang ginamit po ng manliksik ay pagsusuring panglilalaman o content analysis. Dalawa po ang nabuong panulong na tema. Ito po ay ang karahasan at kalayaan at sistemang mapanlinlang. Una po ay ang karahasan. Karahasan pagdating sa usaping pampolitika. Maaaring ito ay kagagawa ng gobyerno
dahil sa pansariling interes at gayon din ang pagkakaroon ng karahasan sa tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon. So dito po ipinapakita po ang mga state-sponsored na mga state-sponsored violence at gayon din po ang mga karahasan sa araw ng sa pagsapit ng panahon ng eleksyon. Dalawa po ay ang sistemang mapanlila. Ito po ang patuloy na pamamayagpag ng feudal na sistema ng gobyerno. So ito po yung tinatawag natin oligarkiya. Sa diskriminasyong maideolohiya, sa pagsosyal naman po ay diskriminasyong maideolohiya ang nabuong kanulong na tema. Dito po, pagsusuring panilalaman pa rin po ang ginamit sa pamamaraan ng pagsusuri. Dito po makikita ang hindi pantay na pagtrato sa batas, ang mga bayolenteng pagpapahirap at pagpatay katulad po ng massacre sa tao, pagpatay sa tao katulad po ng massacre lalo na sa mga kapatid na Muslim sa Mindanao at ang usaping pangkapayapaan at terrorismo. Ang akda po ay tumutulong po ng mga marahas na mga pangyayari. At katulad po ng massacre, pinagmulan po ng kwento ni Blesilda. Tatlo po ang pang-ekonomiya, salapi, noon, ngayon, at bukas. Buo pong panulong natin. Isapi ng kahirapan ay ang masasalamin namang issue na sa akda sa konsepto ng ekonomiya na matagal na rin suliranin ng bansa noon pa man hanggang sa kasalukuyan. Kahirapan po ang isa sa issue pang-ekonomiya na nanghango buhat doon sa akda. Pagdating naman po sa pangkultura, pamamaraan po ng pagsusuri ay pagsusuring panilalaman pa rin po o content analysis. Sa kulay at kultura, masasalamin sa akda ang ilang tradisyon, katulad na lamang ng Ilaga, ang kanilang isinasagawang pagpuputol ng tenga, at gayon din po ang pagkakapiyas na itong ng mga babae. Babaeng Muslim. Ang tradisyon ng mga Katoliko ng mga pagdiriwang partikular na ang sinulog, ang hindi pagkain ng baboy ng mga Muslim. Ayan po ang ipinapakita sa kulay at kultura. Pagkakaiba-iba ng kulay, pagkakaiba-iba ng lahi, pagkakaiba-iba ng grupo, at mayroon din pong pagkakaiba-iba ng kultura o tradisyon na pinaniniwalaan o isinasagawa. Sa pamilya ko at kultura mo, makikitaan po ang akda ng una, magilo sa mga bisita. Ang siya pong isa po sa mahango na kultura sa akda na kinabisman na nga po ng pamilyang Pilipino. Gayon din po ang pagkakaroon ng matibay na samahan ng pamilya at ang pagkasundo sa kasal ng dalawang pamilya. So, ito po yung pinagkakasundo ang dalawang isang babae at isang lalaki upang ipakasal. At yun po ay mahango o makikita natin sa akda. Sa panrelihiyon naman po, dalawa po ang panulong na tema. Mukha ng Diyos sa tao at sekta at paniniwala. Sa mukha ng Diyos sa tao, masasalamin sa akda ang dapat na separasyon ng simbahan at gobyerno. So dito po ipinapakita na dapat mayroong separasyon ang gobyerno at ang simbahan. Ang simbahan dapat hindi nangingialam sa kung paano magtatakbo ang gobyerno. Sekta at paniniwala naman po, dito po ipinapakita ang diskriminasyon sa pagkakaiba-iba ng relihiyon na sinasabi kong dapat mayroong dominanteng relihiyon, ngunit dapat hindi pinapakita po ang pagkakaroon ng isang dominanteng relihiyon sa lahat. Kaya po mayroong diskriminasyon sa pagkakaiba-iba ng relihiyon. Bilang konklusyon po, ang nobelang Kulon ay naglalaman ng mga makabuluhang isyu panlipunan na kinakaharap ng mga Pilipino.
lalo higit sa mga kinakanap na issue struggle ng mga Moro sa lupang pangako, ang Mindanao. Pinapakita ang pagpapahalaga sa mga Moro na sila ay kabilang sa Pilipinas at katulad rin ng mga Tagalog sa hilaga ng bansa. Naglalaman din ang nobela ng mga makasaysayang pangyayari sa bansa na pilit na binungkal upang mailathala sa akda. Rekomendasyon po, maaaring gumamit ng iba pang teoryang pampanitikan liban sa historikal at realismo sa pagsusuri ng libro Colon Rogelio Braga upang sa gayon ay makita pa ang kalaliman ng akda at mapayabong pa ang kaalaman tungkol na rito. Dalawa pong katanungan ay paano na ipakita ng mga tauhan ang kanilang paniniwala batay sa ugali, dialogo at aksyon. Ito po ang grafikong representasyon ng mga tauhan sa nobela. Karoon po tayong 4 panulong na tema. Muna po ang tabak at kamao, hinang na mapagbalat kayo, masunuring agila at karahasan noon at ngayon. Sa tabak at kamao po ang representasyon ay si Blesilda. Sa hinang na mapagbalat kayo po ay sina Samaniego at Sister Tadeus. Sa masunuring agila naman po ay sina Ginang Rufino, Lolo Cali at Nang Bero. Sa karahasaan noon at ngayon naman po ay sina Justin, Nahida, Aldo at Mio. Pagsusuring panilalaman pa rin po ang ginamit ng maniliksik para sa pagsusuri ng mga ugali, dialogo at aksyon upang maipakita ang paniniwala ng mga tauhan. Una po ay tabak at kamao. Blesilda. Si Blesilda po ang representasyon ng tabak at kamao. Ang pangunahing tauhan na si Blesilda ay pinakita ang kahalagahan ng pag-alam ng katotohanan ng pinagmulan ng kanyang identidad. Sa kabila nito ay unti-unti niyang natuklasan ang lihim ng kanyang nakaraan. Mababanaag sa karakter ni Blesilda ang katapangan ng isang babae na handang itaya ang sarili para sa kapakanan ng sarili at ng kapwa. At ang paniwalang ang pinakamainam na paghihiganti ay ang pagpapatawad. Kalawa po ay masunuring agila. Si Ginang Ronquino, Lolo Cali at si Nang Beron po ang representasyon ng masunuring agila. Si Ginang Ronquino po na ang paniniwalang ang kasaysayan ng mga Pilipino at ng Pilipinas ay kasaysayan ng Kristiyano. Si Lolo Cali naman po ay isa sa pinakamahalagang tauhan sa akda na ipinapakita ang pagpapataas sa katangian ng Muslim, lalo na ang pananampalataya, kung ano ang meron sila at kung ano sila. Ginang Beron naman po ay isang mabait na may bahay ni Niyong at nanay ni Aldo. Ngunit nagbago ang paningin sa asawa at pananaw sa buhay ng dumating ito galing Mindanao na noon pala ay miyembro na ng Ilaga. Ang pagmamahal sa anak, ang ipinakita ni Nang Beron sa akda ang higit sa kanyang paniniwala, ang pagmamahal po sa pamilya. Hinang na mapagbalat kayo. Si Sister Tadeus ay isang karakter na pinagbawalan si Blesilda na tigilan ang pag-alam tungkol sa reliyong Islam. Pagpapakita ito ng pagpanig at paniniwala na ang dominanteng reliyon ay ang reliyong kanyang kinaaniban o kinabibilangan. Si Professor Samaniego naman po ay isang komplikadong karakter sa nobela. Paniniwala niyang hayaan ang nakaraan at huwag nang halungkatin pa ang mga bagay sa nakaraan. Makikita sa kilos at pananalita ng profesor ang paniniwala sa isang panig lamang, ang mga ilaga, ang mga Pilipino. Sa karahasan noon at ngayon naman po ay pinakita ang representasyon po dito ay sina Nahida, si Aldo, si Justin at si Mio. Si Nahida po ay nababanaag sa kanya ang pagtatanggol sa mga Moro. Ninanais na itaas ang mga ito sa kamay ng mga Pilipino at makusiin ang diskriminasyon sa pagitan ng mga Muslim at Filipino. Si Aldo naman po ang nakasama ni Blesilda sa paghahanap ng katotohanan sa pagkatao nito. Kanyang ugali, aksyon at pananalita ay mababanagang tila pag-iwas na pag-usapan ang nakaraan at kawalan ng tiwala sa ilang mga tao. Pinapakita na Aldo ang halaga at pagmamahal sa isang kapatid. Si Justin naman po ay nagpakita ng pagpapahalaga sa mga Moro at paniniwala sa mga ito. Ito ay naipakita sa kanyang kakayahan at interes sa pag-aaral ng kanyang thesis. Si Miyong naman po ay nagbago ang buhay mula nang umanib sa grupo ng Ilaga.
itinuturing na masama ng pamilya at itinuturing niya naman ang Muslim ay masama, magulo, kaya't dapat lang napatayin at putulan ng kanang tenga ang mga ito. Bilang konklusyon po, ang mga tauhan sa akda ay may kani-kaniyang paniniwala na nakabatay sa kani-kanilang ugali, aksyon at dialogo. Nakatulong naman ang mga paniniwala na ito upang mapatakbo ng mahihusay ang nobela. Representasyon din ang mga tauhan ng mga pangkaraniwang Filipino, ng mga Muslim at ng mga mapagsamantalang mga nilalang. Ang bawat tauhan ay nag-iwan po ng marka na nagtatatak sa isipan ng bawat isa, kukurot sa puso ng sinuman at magbibigay ng aral na paglalapatan ng tunay na buhay. Rekomendasyon po, maaaring humanap pa ng libro na naisulat ni Rogelio Braga Liban sa Pugon at gamitin ang comparative analysis sa pagsusuri nito upang malaanan o malaman pagkakaiba-iba ng kanyang mga isinulat at tungkol saan ang mga ito. Maaaring gamitin ikalawa po na rekomendasyon ay maaaring gamitin ang libro ni Rogelio Braga na Colon bilang kagamitang pampagturo at gawing required reading ang libro upang magbukas sa kamalayan ng mga mag-aaral ang nilalaman nito. Tatlong katanungan po o suliranin ay ano-anong bisang pagkataungan ang maaaring mapulot sa akdang Colon ni Rogelio Braga batay sa bisang pandamdamin, bisang pangkaisipan, at bisang pangkaasalan. Ito po ang representasyon, grafikong representasyon ng mga bisang pangkatauhan. Una po ang bisang pandamdamin. Ang tanunong na tema po ay kasiyahan sa likod ng kalungkutan. Dalawa po ay bisang pangkaisipan, palintataw na karasan tungo sa kalayaan at bisang pangkaasalan, daluyong ng kabutihan ng mapighating mundo. Pagsusuring panilalaman pa rin po ang content analysis ang ginamit sa ikatlong suliranin sa tatlong bisang pangkatauhan na pinakailang mahango sa akin. Una po ang bisang pandamdamin. Ang natutusan po ang nabutong tema ay kasiyahan sa likod ng kalungkutan. Una po rito na natutusan ang mahango sa akda ay dapat ang pagkakaroon ng nasyonalismo o ang pagmamahal sa bayan. Pagbibigat, ikalawa po ay maruin silang pagbibigay, pagpapahalaga sa Bangsamoro at ang kasaysayan nito sa pamamagitan ng pagsulat at akademya. Ikatlo po ay ang katapangan ng isang babae na hanapin at harapin ang katotohanan. Ang kaapat po ay pagkakaroon ng positibong pananaw sa mga hindi magandang nangyari at hanapan ng maganda kung bakit nangyari ang mga ito. Kalima po ay ang pagturot sa puso ng bawat eksena at magkaroon ng isang damdaming nakikinig sa katayuan ng bawat isa. Ikalawa po ay ang bisang pangkaisipan. Balintataw na karahasan tungo sa kalayaan. Una po ay ang pagpapamulat sa kaisipan ng bawat isa na ang bansa ay maraming pinakaharap na suliranin at hindi nabibigyang pansin. Ikalawa po ay walang anumang mabuting maidudulot, ang anumang gawain marahas tulad ng pagpatay. At ikatlo po ay ang pagdaragdag ng kaalaman at ng pagpapabuhay ng isipan patungkol sa iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa na kinakailangang bigyan ng solusyon. Ikatlo po ay ang bisang pangkaasalan, daluyong ng kabutihan sa mapighating mundo. Una po sa nahangong isang pangkaasalan buhat po sa akda ay ang pagkakaroon ng mabuting kalooban sa kapwa-tao. Ikalawa po ay ang pagtanggap at pagrespeto sa kinabibilangan ng bawat isa, sekta man o lahi. At ikatlo po ay marunong magpatawad sa sino mang nakagawa ng masama, sarili man o sa kapwa. Bilang konklusyon po, ang mga bisang pangkatauhan na hango sa akda ay isang instrumento na nagdadala sa mga magbabasa ng isang hindi pangkaraniwang pagbabago sa buong pagkatao nito, lalo sa bisang pamdamdamin na sa kabila ng mga marahas na pangyayari ay may kasiyahang naghihintay sa lahat na nagpapabago ng pagtingin sa isang bagay at pagbabago ng damdamin. Pagpapayabong sa isipan at kinakaharap na suliranin ng bansa at pagbabago sa isip na sa kabila ng lahat ng ito ang may kapayapaan at kalayaan,
na katulad ng hinahangad ng mga tauhan sa nobela. At ang nobela ay nagpapatotoong ang mundo ay puno ng karahasan, ngunit may mabubuting kalooban pa rin na handang magpakita ng pagrespeto, paggalang at pagiging mabuting kapwa-tao. Bilang rekomendasyon po, maaaring suriin ang pangwikang aspeto ng nobelang Kolon ni Rogelio Braga, ang mga variety at antas ng wika na ginamit sa akda, gayon din ang estilo ng autor sa pagbabalangkas ng nobela. Ikaapat kong katanungan o suliranin ay ano ang implikasyon ng mga isyong panlipunan na nakapaloob sa akda sa mga kabataang Muslim, Pilipino at maging sa mga opisyal ng gobyerno. Ito po ang implikasyon ng ito po ang grafikong representasyon ng implikasyon ng mga isyong panlipunan. Una po para sa mga kabataang Pilipino, kabataan, babago ng bayan. Para po sa mga kabataang Muslim, bagong henerasyon, boses ng pagbabago. At para sa mga opisyal ng gobyerno po ay ang positibong justisya para sa magandang bukas. Kabataan, para po sa mga para po sa kabataang Pilipino. Ang mga kabataang Pilipino naman ay nagkakaroon ng ideya sa kanilang isip na gumawa rin ng masama at gayahin ang kanilang nakikitang masama. Sa kabilang banda, bilang isang kabataan ay tayain ang sarili upang malutas ang problemang ito at maging ehemplo ng katiwasian sa susunod na henerasyon. Kabataang Muslim naman po, ito po ang naging implikasyon. Mga kabataang Muslim ang labis na naapektuhan ng mga isyong panlipunan na nangyayari sa Mindanao. Ang kanilang pagkatao, ang higit na nagdurusa sa anumang problema na mayroon ng Mindanao. Kaya't narapat lamang na gumawa ng kaparaanan ang bawat kabataang Muslim upang maging boses ng bagong henerasyon at upang masugpo ang anumang karahasan at pigilan ng kultura nito upang makamit ang isang bansang payapa at malayo sa anumang kasamaan. Para po sa opisyal ng gobyerno, justisya para sa magandang bukas ang nabuo kong panulong na tema. Ang gobyerno ay may malaking papel sa mga isyong kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Maaring sila ang maging susi upang maresolba ang mga suliraning nabanggit buhat sa akda, ang pagbibigay ng mas matalim na pangil sa batas upang sa kaligtasan ng bawat Pilipino at gayon din sila rin ang unang gagawa ng paraan upang makamit ang usaping pangkapayapaan at masugpo higit rito ang kahirapan na dahilan ng lahat ng kasamaan sa bansa. Bilang konklusyon po, isang pagpapatunay na mayroong negatibo at positibong mga implikasyon ng iba't ibang isyong pampolitikal, pansosyal, pang-ekonomiya, pangkultura at pangrelihiyon sa mga kabataan, Muslim at Filipino, at maging sa mga opisyal ng gobyerno. Higit itong mahalaga dahil ito ay maaaring magpakilos sa mga ito upang gawin ang tama at maging kapakipakinabang na mamamayan ng bansa. Bilang rekomendasyon po, nire-rekomenda rin naman liksik na gawan din ng implikasyon ng mga isyong panlipunan na mahango sa akda ang mga ordinaryong Pilipino, mga guro at maging ang mga namumuno sa grupo ng Muslim. Yan po ang ating panliksik. Maraming salamat